Yun lang po. Marami pong salamat. Maraming salamat po, kapatid. Tunay nga po na mahiwaga ang ating Panginoon kung paano nga po sa layo ng kanyang pinagmulan, napadpad po siya dito sapagkat niloob po ng Ama na siya'y tawagin, akayin sa dakong ito. Sa kaparaanan at kalooban ng Ama, ipinatupad niya po yon. Kaya angkinin niyo po, kapatid na Nancy, kung ano po ang gusto niyo na gawin sa inyo ng Panginoon, ay ipagkakaloob po niya. Angkinin niyo pong tuwiran, 100% niyo pong ibigay ang pagtitiwala, pananalig at pananampalataya niyo, kakamtin niyo po yan. Gayun din po sa lahat ng mga akala nila sa inyo pong sarili na akala niyo wala ng kalutasan o kagalingan ang inyong karamdaman. Hindi po. Buhay po ang ating Panginoon na sa atin nakasilay, nakamasid kung paano nga po ang bulag ay nakakita. Ano pa kaya na kaunting karamdaman na nasuma sa atin, wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya po, pagtitiwala, ito po ang ating tupdin. Amen po. Buhay po ba ang Diyos? Nasa ko naman po sa inyong ibigay ang isa po nating nais magbahagi, ang kapatid na Jonah Cortez, na taga Tondo, Manila. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kanyang pagbabahagi. Magandang umaga po sa tanghaling ito sa mga alagad, sa mga caps at sa mga tagasunod. Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Nais ko lang po sanang makapagbigay ng kalakasan sa mga kapwa ko pasyente na hindi ko kasi maiwasan kapag binabanggit yung nakaraan na nakaramdaman ko. Hindi ko maiwasang maluha, maiyak. Pero salamat sa Ama dahil hindi na yung luha ng kumbaga luha na po ito ng tuwa at katatagan na ipinagkaloob niya po sa akin. So, bilang buhay na patotoo ng Ama, nais ko rin pong ibahagi sa mga kapatid ko na dumaranas ng karamdaman sa mga oras na ito, na nasaganang ako po nung dati po. Hindi ko rin po alam kung paano po ako nagtiwala at nanalig sa Kanya nung panahon na sugat-sugat po yung katawan ko, na hindi po ako makalakad, na sinusundan po ako ng mga langaw, aso, dahil po sa dami po nung sugat na nasa katawan ko mula ulo po hanggang paa. Subalit kay buti ng Ama, binigyan niya pa po ako na isa pang pagkakataon at nandito po ako sa harapan niyo na ganito na po yung itsura ko. Nasabi nga po ng Ama, pagkakalooban niya ako ng higit pa na mas maganda. Kaya bilang kapatid po sa Ama, gusto ko po sanang ibigay yung kalakasan sa inyong mga kapatid ko na manalig lang po ng lubos at magtiwala, matutong maghintay, na ipagkakaloob po niya sa atin yung marapat para sa atin. Wala po talagang imposible sa Kanya, basta't siya po yung pinagkatiwalaan niyo ng lubos. Lahat po ng tao nung araw na yun, nung nagkasakit ako, lahat po ng mga taga sa amin parang sinasabi wala na po akong pag-asa. Parang feeling po ng iba sa amin na mawawala na ako dahil po sa itsura ko noon. Pero subalit buhay po ang Ama, hindi niya po hinayaan yun. Binigay niya po akong buhay na po totoo sa amin para po malaman ko ano po yung pinupuntahan namin sa dakong ito. At ito po ako ngayon sa inyong harapan, buhay, malakas,
at makinis na po. Salamat po sa Ama at ibinigay niya po sa akin yung kagalingan na ganito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid na Jonah, sa pagbibigay inspirasyon niyo po sa mga kapatid. Nawa po kung mataman kayong nakinig, may nakamit po kayo sa kanyang ibinahagi kung paano po yung tip na maghintay, magtiwala na ibibigay ng Diyos ang ating mga kagalingan. Ibibigay niya po ng hindi man po agad-agad, subalit maghintay lamang po. Sapagkat kung minsan po may nais ipahiwatig sa atin ng Panginoon kung bakit hindi pa natin nakakamtan yung kagalingan na ating ninanasa, yung hinihingi at minimithi nating bagay o dili kaya pagpapatupad ng Ama sa ating buhay. Nasa po ng Ama na magnilay at magbulay tayo sa ating mga gawa, sa ating mga sarili, upang doon mapagtanto natin kung ano ba yung dapat nating baguhin upang ipagkaloob ng Ama yung kagalingan na minimithi natin. Amen po? Buhay po ba ang Diyos? Yung mga inaantok po, kurutin niyo po yung sarili niyo muli. Nasa ko naman pong ibahagi, ibigay sa inyo ang ating pong kapatid na si kapatid na Gloria upang magbahagi po sa atin. At kalaki po yung tanong na, ano ang gusto mong gawin sa iyo ng Panginoon? Buhay ang Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko po inabutan yung tema, pero ang sabi, ano ba yung gusto mo na gawin ng Diyos sa iyo? Yan po yung tema. Sa akin po siguro, wala akong gustong gawin pa ng Diyos sa akin, maliban sa isang bagay. Yun pong gawin niya akong karapat-dapat sa Kanya. Sapagkat kuminsan po tayo, masasabi natin, akala natin, ay, okay na kasi kilala ko na ang Diyos eh. Humingi na ako ng tawad sa Diyos eh. Gumagawa naman ako ng mabuti para sa Diyos eh. Pero ang katotohanan po na yon, tayo kaya ay karapat-dapat na. Sa ating palagay, maaring, hindi kasi ganun ang ginawa ko, naglingkod naman ako eh. Ibinigay kong lahat eh. Doon po kaya nasusukat yung pagiging karapat-dapat natin sa Panginoon. Ako po ay, sabi ko nga sa Panginoon, pagka nagninilay ako bago matulog, sabi ko, isa lang hinihiling ko sa Kanya eh. Panginoon, gawin mo po akong karapat-dapat sa iyo. Sapagkat yung ang alam ko, hindi sapat ang ginagawa ko para sa Kanya. At wala pa akong nagagawa para sa Kanya. Kaya't ang gusto ko, maging karapat-dapat akong lingkod niya. Sa loob po ng 7 taon na inilagi ko sa dambana na ito, sabi ko nga, hindi rin naman biro-biro ang pagsubok na inabot ko. Subalit, dahil nga sa kabutihan ng Panginoon, minabutin niya na sa dakong ito'y manatili ako hanggang ngayon. Sa kabila ng marami kong pagsubok na dinadana sa aking buhay, at sa kaparaanan din naman ng Panginoon, kumikilos siya upang patunayan niya sa akin ang kanyang pagmamahal at upang patunayan niya sa akin na siya ay tunay na nagmamahal sa akin. Sa kabila po ng aking maraming pagsubok, sabi nga ko minsan halos parang suko na, parang ayoko na, parang hanggang dito na lang. Subalit sabi nga, dahil mahal na mahal kita, hindi ko hahayaan sa akin ay mawalay ka. Ipagkakaloob ko sa iyo ang mga anghel. Yun po yung mga tao na makatutulong sa iyo na sa oras ng ikaw ay nasa gipit na kalagayan, na nasa pagsubok ng sa iyong buhay, may tao akong ibibigay sa iyo upang ang iyong damdamin o anumang saloobin mo sa buhay, maaari mong ibahagi. At sa kabila noon, doon mo mararamdaman naman ang pagmamahal at pagmamalasakit ko sa iyo. Kung paano nga ako ay kino-comfort, pinalalakas ang aking kalooban. Salamat sa mga taong ito na ginamit ng ating Panginoon sa akin, sapagkat bahagi sila ng buhay ko, bahagi sila ng pagtitibay ko sa loob ng 7 taong inilagi ko rito. Alam niyo po, kapag ikaw ay nagbilang tao, sabi ko sa isang kasama ko, kapatid, huwag kang susuko
ilaban mo si Kristo na tinanggap ng puso mo. Sapagkat kung papaanong nagawa ko, magagawa mo rin ito. Ano po ibig kong sabihin? Sapagkat kung tayo'y magbibilang tao, tatalikod tayo sa kung ano paman na ibinigay sa atin ng Panginoon. Anong gampanin natin? Ano yung dapat na gawin mo para sa Kanya? Tatalikdan mo yon dahil nagbibilang tao ka. Magbibilang tao ka. At pag nagbilang tao ka, tayo po ang nawalan sa ating sarili. Kaya kung papaano nga sa bawat pagsubok natin, marapat ipaglaban natin ang Kristo na tinanggap ng ating puso. Alam niyo po mga kapatid, sabi nga, bakit nga ba kailangan tayong danasin ang ganitong mga pagsubok? Sakit ng kalooban, hirap ng buhay, sa kamag-anak, anak, asawa, ang mga problema natin, bakit kailangan nating danasin ang lahat ng ito? Sapagkat sa totoo lamang po, ito yung proseso. Ito yung proseso. Ito yung nagsisilbing tulay upang makasadsad tayo. Sapagkat hindi tayo maaring sumyorkat ng daan. Ito ang dapat na daan na dapat nating tahakin upang marating natin at maabot. Ano ba yung gusto mo sa buhay mo? Huwag nating sabihin, pwede ba? So shortcut na ako ng daan kasi ang hirap nito Hindi po maaari yun. Kailangan itong daan na to ang taluntunin mo. Alam niyo po, kung minsan nagaganap sa akin, mga pagsubok ko, hindi lang sa bahay, sabihin na po natin dito, sa dako na ito. Minsan, pag uwi ko sa bahay, ang aking anak, kung paano akong nagtitiis at nagtitibay, noong kasalukuyan na kami nagkaroon ng problema, hirap, sakit ng loob ang dinadanas ko. Minsan, sapagkat yung pong aming kwarto, pinalagyan ng anak ko ng aircon upang pag daw po mainit, dahil ako po yung tumataas ang presyon, katulad po ngayon, 180 ang aking presyon over 100. Ang sabi ng aking anak, Nanay, ito, pagkatanghali at gusto mong mahiga ka dito para mapahinga ka. Gaano po kasakit na ang aking anak, mayroon kaming problema, papasok ako sa loob ng kwarto, dahan-dahan, at ilalatag ko yung aking foam na higaan nang gusto ko yung hindi nila namamalayan. Subalit, pag naramdaman ng aking anak na nandun ako sa loob at doon ako matutulog, ano po ang gagawin ng anak ko? Lalabas. Gaano kasakit sa isang ina na maramdaman mo sa anak mo yung ganon. Pero sa totoo lang po talaga po, tiniis ko lahat yun. Ang lahat po idinulog ko sa Panginoon. Nakaupo po akong ganyan, nakaganyan po ako. Sabi ko, Panginoon, kayo na po ang bahala. Kasi ayoko nang magsalita. Kayo na po ang bahala. Tumutulo ang luha ko. Hindi ko maaring laktawan ang pagsubok na ito sa buhay ko. Sapagkat ito yung tinatawag na proseso kung papaano nga magtitibay ako. Ilang beses po yun, hindi po ako kinakausap, kakausapin lang ako sa text. Nung una, pag kinakausap ko sa text, hindi sumasagot. Kadudulog ko, sumasagot na sa text. Minsan po, sinabi ko, dahil nasasaktan na po ako, dahan-dahan na kong pumasok ng kwarto sapagkat galing po kami sa misyon noon. Init na init po ang katawan ko, gusto ko ihiga yung aking katawan sa medyo malamig. Bigla pong, dahan-dahan akong pumasok, biglang lumabas na naman. Tumutulo po ang luha ko, pero hindi po ako umimik. Tapos sabi nung isang bunso ko, kasi po nararamdaman niya na pagka doon ako matutulog, yung ate niya, aalis. Sabi nung bunso ko, Nanay, huwag ka doon matulog ha, doon ka na sa kwarto mo matulog, doon sa may electric fan. Sabi ko po, tumutulo po yung luha ko, pero tinitiis ko lang, sabi ko, paano kaya kung dumating ang oras na ako bawian na ng buhay? At mamimiss niya yung mga araw na yon. At sasabihin niya na, sayang, hindi ko man nakatabi sa kwarto yung aking ina. Pero ang lahat po na yon, hindi po ako nagsalita na, ano ka ba, anak lang kita, bakit ginaganyan mo ko? Tiniis ko pong lahat yon. Idinulog ko po sa Panginoon, ako'y nagpapumbaba sa Panginoon, sabi ko, Ama, bahala ka na po sa akin. Ikaw po ang nakakaalam. Alam ko marami rin akong kasalanan. Marami din akong pagkukulang sa iyo. Hindi ko maaring, ang aking anak ay sabihan ko na lang na, ikaw, PI ka, kasi ikaw anak lang kita. Hindi ko po pwedeng gawin yun.
sapagkat gusto kong patunayan sa anak ko na ang buhay na dating ako ay tinalikdan ko na. Napakahirap po sa isang magulang, pero kailangan ko pa rin magpakumbaba. Hindi po ako kumikibo. Magluluto sila, kung minsan hindi ako nakasama. Hindi rin po ako maano, basta po tahimik lang ako. Nasasaktan man ako. Tapos po, minsan sabi ko, wala po akong dinaingan kundi ang Panginoon. Sabi ko, Ama, alam mo ang sakit na pinagdadaanan ko. Pero ang bulong ng dyablo sa akin matindi. Bilang ina ka, may karapatan ka, pagsabihan mo yung anak mo. Ginawa ko na po yun eh. Ginawa ko na po yun. Pero nagpapaulit-ulit doon. Nanahimik ako. At buong puso at pagmamahal. Sabi ko, Ama, mahal na mahal ko ang anak ko. Mahal na mahal ko ang anak ko. Kung bakit ako'y humihiling ng dugtong pa ng buhay, alang-alang sa kanila. Hanggang sa, nung ako po ay nagte-text sa kanya, siguro po, yun na nga po, kumilos ang Panginoon, sinasagot niya na ako sa mga text. Pagtapos po noon, nag-text ako, anak, alam mo ba, kapag ang isang pamilya ay hindi nakakasundo, ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay lumalayo. Tapos sumagot po siya sa akin, talagang ganon. Siyempre, kung ano lang yung kaloob sa atin niya. Ganon po ang sinagot. Alam ko na, nasa mababa na siya. Sinundan ko pa rin. Sapagkat ang gusto ng Diyos, magkakasama, nagkakasundo. Iyan ang gusto ng Panginoon, ang pagpapala niya, ipagkakaloob niya. Hanggang sa unti-unti po, unti-unti. Nakita ko na yung pagbabago niya na kinakausap niya na ako ng bagya-bagya. Hanggang sa, nung isang araw, purihin ng Diyos, pumasok ako sa loob ng kwarto, inilatag ko yung aking higaan. Hindi na po siya umalis. Hindi na po siya umalis. Sumunod na araw, inilatag ko uli ang aking higaan. Hindi na po siya umalis. Sabi ko, kung minsan, ako'y nalulumbay. Siyempre po, may mga pagsubok tayong dinaraanan, maging dito sa lugar na ito. Wala namang exempted na lugar para ikaw ay subukan ng Diyos. Walang exempted na lugar. Maaring maging ng Apo Kunching, subukan para sa inyo. Maging ako, gamitin pagsubok para sa inyo. Walang exempted na lugar at walang exempted na tao sa pagsubok ng Diyos. Umuwi ako sa bahay, walang nakakaalam. Ang nakakakita sa akin, ang larawan ng Divine Mercy, sa kanya ko lahat dinudulog. Lahat ng mga pasanin ko, sapagkat hindi naman po ako pwede magsalita kahit kanino. Kanino po ako magdadadaldal? Hoy, alam mo ganito, hindi po pwede. Maliban sa ako'y pinakalooban ng Ama ng mga anghel na maaari kong tulugan ang aking mga problema. Kumilos ang Panginoon sa aking buhay. Sa dako na ito, sabi ko nga, si Kristo ang inilabang ko, hindi ang sarili ko. Sa bahay, ganun pa rin, si Kristo ang nilabang ko at hindi ang sarili ko. Salamat sa mga tao na nagsilbing, nag-comfort sa akin sa panahon ng mga pagsubok ko. Alam ko, ang pagsubok, hindi natatapos, kundi patuloy at patuloy na tayo sinusubukan. Sapagkat ito yung proseso ng Diyos. Ito yung proseso na dapat natin pagdaanan. Pero bilang tao, kung minsan dumadating parang suko ka na. Sabi ko, Ama, hindi ko na po kaya talaga. Buong puso, iniaalay ko na sa'yo, hindi ko na po talaga kaya. Subalit, ang solusyon sa lahat ng bagay, pagpapakumbaba sa Panginoon. Diyan tayo susubukan. Sasabihin mo, mababa ka. Sulo nga, tignan ko kung gaano ka kababa. Sa Diyos, ano ang gusto niya? Babambaba. Magpakumbaba. Kung minsan nasasabi natin sa bibig, ako ganun, mababa naman ako. Sa bibig lang yan, pero katotohanan sa loob ng puso mo, matigas ang puso mo. Matigas ang puso mo. Dahil na doon ang pride mo. Pride mo bilang tao. Subalit sa Diyos, baliwala yung pride na yan. Hindi yan tinitignan. Ang tinitignan ng Diyos, yung puso mo na may kababaan. Salamat po sa aking mga kapatid na naririto na umisan, pagka talagang puno na ako, wala na akong madaingan, lalapit ako sa kanila, hahain ko sa kanila. At sa pamamagitan nila, kinukomport ako ng Panginoon. Pinagagalak nila puso ko, inaaliw nila ako. Salamat, Madam Beth.
Salamat, kapatid na Mirna. Hindi man tayo madalas nagkakakwentuhan dahil ako ayoko po nung sa text ay nagkukukwento, ayoko po yung ganon. Pag nakikita ko siya, nako, kasi pag ako hindi ako pwede magkwento sa text iba yung personal, sabi ko, ganyan. Hindi man ako magsalita, alam niya. Si Madam Beth na lagi kong, Madam, pwede ba kayong tawagan? Pwede ko ba kayong ganyan? Salamat, sa pasimula pa lamang, kayo na rin yung aking nakapagpapalakas na kalooban ko. Ang Tita Seni, ayan. Salamat po sa inyong lahat. Sabi ko nga, ang pagsubok hindi mo mapipili Hindi mo pwedeng piliin. Gusto ko, ito lang ang pagsubok ko. Ito lang ang pagsubok ko. Ito lang. Hindi. Sapagkat, mas bumibigat ang dala mong pagsubok. Mas higit na kalakasan ang ipinagkakaloob ng Diyos sa iyo. At maniwala po kayong hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Ikaw na umaasa sa Kanya, na bibigyan Kanya ng kagalingan sa sakit mo, ikaw na anak na nananalig sa Kanya, paano Kanyang pababayaan? Gayong batid niyang sa Kanya ka umaasa. Sabi ko nga sa buhay ko na to, hiwaga ng Diyos kung bakit nabubuhay ako. Hiwaga ng Diyos kung bakit nabubuhay ako. Kung minsan, walang udyok sa aking tumayo sa harapan, subalit sabi ko nga kanina, teka nga, papasok ako doon at ako'y aawit. Sapagkat nandito sa aking puso yung kagalakan. Mga kapatid, lalo na po sa mga may karamdaman, ano ang higit na mahalaga na kamti natin? Kagalingan po ng ating kaluluwa. Ang ating pong katawan ay mamamatay, mabubulok, mauuwi sa alabok. Subalit ang ating kaluluwa, ito'y walang kamatayan. Saan tutungo ang ating kaluluwa? Kung ikaw, mahal na kapatid ko, magpahanggang ngayon sa Diyos Ama, ay hindi pa kumikilala. Sapagkat nariyan ang matigas na puso mo. Nariyan ang kataasan mo. Nariyan ang hinanakit at pagdaramdam sa puso mo. Ang lahat ng iyan ay nagsisilbing hadlang upang ikaw ay makatawid sa kung saan ang Diyos Ama sa iyo'y naghihintay. Kaya't kung nasa mo na ikaw ay magtagumpay, taluntunin mo ang daan, patid-patid man itong tulay, may Diyos Ama sa iyo na tuwi na ay gagabay. Katulad ng nangyayari sa aking buhay, ang prosesong ito ay marapat kong pagdaanan upang magsilbing halimbawa kanino man. Di ako nahihiya, sa inyo ay humarap at doon ay magwika ng katotohanan sa aking buhay. Patuloy man tumagaktak ang luha sa aking mata, ito'y pagpapatunay lamang na ang puso ko'y tunay na naglalahad ng katotohanan mula sa Ama. Sa kaganapan sa aking buhay, kay rami kong pinagdaanan. Subalit ako'y nagtataka, bakit nga ba magpahanggang ngayon may lakas at tatag akong nadarama? Sapagkat ang lahat ng ito ay mula sa Diyos Ama na nag-aalay sa atin, nagpapakumbaba sa atin, na ang wika, anak, sa akin magbalik loob ka. Na ang wika, anak, sa akin ikaw ay kumilala. Anong halaga ng malakas mong pangangatawan kung ang puso mo naman sa akin ay walang pagkilalang tunay? Ikaw, sa aba mong kalagayan, akala mo'y kahabag-habag ka, subalit kung siya'y tinanggap ng puso mo, kalugod-lugod ka sa Diyos na naglalang at nagbigay buhay. Sapagkat nais ko po na kayo ay aliwin sa pamamagitan ng isang awiting pamasko, inihahandog ko po sa inyong lahat. At bago po, nais ko po ialay sa aking mga kapatid. Matagal-tagal din ako na hindi ko nabanggit ang inyong mga pangalan. Alam ko, patuloy at patuloy kayong nanonood. Ang ating pong Tita Au, Tito Dante, na bumalik na ng ibang bansa. Tita Irene and Jess Espanyol. Si Miss Catherine Chico Lee. Anak ni Mother, Abby.
si Emily Miranda, kapatid natin sa Japan, sila Tita Lenny Edraisa, Marcelo Cao, sila sa Japan, yung ating mga kapatid, sila Vicky at sila Feli, sa inyo po lahat, si Donna na nasa London, sa aking mga kapatid, sa mga kasamang choir, na kung minsan dumadaan tayo sa pagsubok, subalit kung tunay na paghahariin natin ang Diyos na tinanggap ng ating puso, anumang sakit, mahuhugasan at babaliwalain ng Ama yan. Madam Beth, muli maraming salamat sa inyo sa tuwina na pag-comfort nyo sa akin. Kapatid na Mirna, kapatid na Alan, bilang aking katuwang sa pagtuturo, salamat po sa inyo lahat. Para po sa inyo, ang awit na ito, awit na pamasko. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Makes the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Have a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas night. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos sa mga pagsubok na dinaranas natin sa ating buhay, sa pagsubok ng bawat isa, sa aking pagsubok, sa mga proseso na pinagdadaanan natin. Sabi nga, tumatawid tayo sa tulay, patid-patid, putol-putol na tulay. Subalit, ang wala tayong kamalayan, ang banal na Espiritong buhay, ang sa atin ay nagsisilbing gabay, na kailanmay hindi tayo pababayaan ang mga may sakit at may karamdaman. Pagalakin nyo ang inyong puso't kalooban, pagkat nariyan ang Diyos Ama na tuwinay nakasubaybay. Here we are, happy golden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Have a shining star upon the highest bough, and
yourself a merry little Christmas now. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat po, kapatid na Gloria, sa pagsisiwalat niyo po at pagbibigay ng inspirasyon para sa lahat. Nakinabang po ba kayo? Amen. Marami po ang napaluha ng kanya pong mga ibinahagi sa atin. Nawa po kamti natin yung katatagan na sa kanya po ay nanahan ang kababaan ng kalooban sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan sa kanyang buhay at pakikibaka. Sapagkat lahat po tayo, kahit kailan, hindi magkakaroon ng exempted sa pagsubok sa buhay. Amen po? Kaya sa tuwina, ang sandata lang natin ay ang ating pananalig at pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Amen po? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, nasa ko naman po sa inyong iibigay upang magbahagi sa kanyang udyok ng kanyang damdamin ng ating pong kapatid na Lucy. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kanyang katauhan. Magandang umaga po sa ating lahat, mga lagad, choir, caps, tagasunod at mga pasyente. Ako po sa dating buhay ko po, ako po ay isang, masasabi ko na, may katigasan ng kalooban. Sapagkat sabi nga po yung tema ng kapatid na ano ba ang nais ko na ipagkaloob sa akin ng Ama. Sa buhay ko po, sa unang buhay ko po, lahat po ng gusto ko, yun po ang nasusunod. Hindi po ang gusto ng Ama. Ako po sa hindi nakakaalam, may katigasan po ang aking kalooban. Kapag ka po ako nagalit, wala po akong tinitingnan kahit po sino siya. Kahit nga po yung boss ko, pag may katwiran ako ibinibigay ko yung aking katwiran. Kahit ang kapalit, matanggal ako sa trabaho. Ganyan po ang ugali ko noon. At lahat po ng ayaw nga ng Ama ay asa akin. Magagalitin, maraming bisyo, at nagbabawas po ako ng kamag-anak noon pagka nagalit ako Subalit nang makarating po ako dito at makilala ko ang Ama sa pamamagitan ng banal na espiritu sa katauhan ng Apo, ay nabago pong lahat yun. Sapagkat sabi nga po, sa dating buhay ko, kitabit, ako'y isang pangit na uod din, na lahat po ng masama sa akong ginagawa. Pagka po nagalit ako, sabi ko nga po, wala akong pinapanginoon. At ang kalaban po kung kumilos naman ura-urada Minsan po, galing ako dito sa gawain. Pagdating ko po sa pagbaba ko po ng tricycle, meron po kasi sa amin yung senior citizen ngayon nagsisingilan. Hindi ko po gusto yung hindi ko po gusto yung pamalakad niya. Subalit, ganyan nga po yung tukso Bigla pong sumingit sa isip ko na kontrahin ko siya. Yung sabihin ko lahat yung nasa sa loob ko na hindi dapat na ginagawa niya. Ganon.
Nagkasagutan po kami. Pagkatapos po noon, umalis na siya. Hindi siya nakatiis. Umalis na siya, iniwanan niya ako. Pagpanik ko po ng bahay, nagturan po sa akin ang pagninilay ko na, ba't ko namang ginanon? Kagagaling ko lang sa dambana para namang hindi ako nakinig ng banal na salita ng banal na espiritu. Ang ginawa ko po, binuklat ko po yung tinapay ng buhay. Ando na po ako sa page 36. Nabasa ko po doon yung, huwag mo siyang, hindi ako dapat na maghatol sa kapwa ko at wala akong karapatan. Ang ama lamang ang mas may karapatan na humatol ng siya na ang bahalang magbigay ng kaukulan na parusa sa taong gumagawa ng hindi marapat. Kaya po noon ding oras na yon, pinagsisihan ko na po ang lahat ng mga nagawa ko sapagkat bakit nga ba napadala ako samantalang ganyan po yung kalaban kung umentre, sisingitan at sisingitan ka. Kaya po ako, ang hinihiling ko nga po doon sa tema, ano ang gusto kong gawin sa akin ng Ama. Ang masasabi ko naman pong gusto kong mahingi sa Ama ay na palagi ko naman pong dinadalangin na huwag na siyang mawalay sa akin sapagkat ako po ay nagmimiti at nagsisikap na ano nga po ba ang mangyayari kung araw-araw nga nandito ako. Dati pa rin yung kalooban ko, dati pa rin yung nasa puso ko. Kaya po sa ngayon, ang masasabi ko ay dumadalangin ako sa Ama na ipagkaloob niya sa akin na mula po sa pangit na uod, ay nagmimithi rin po ako, Tita Beth, maging isang magandang paru-paro sa balang araw. Yun lamang po at magandang umagang muli. Maraming salamat po, Tita Lucy, sa inyong pong pagbabahagi. Sa inyong pong pagmimithi na maging isang paru-paro. Magandang paru-paro po ang mithiin ninyo upang doon maging kaaya-aya po kayo sa paningin at pananaw ng ating Ama. Amen po? Ngayon naman po, baka po mayroong nais sa inyo na magbahagi sa mga tagasunod, sa mga pasyente. Meron po ba? Kung wala po, nais ko pong tawagin ng isa po nating kapatid upang magbigay po ng isang awitin at magpagalak po sa ating mga puso. Ang may pandama ay tuwirang magagalak sa kanya pong pag-awit, hambing po sa kapatid na Gloria kung paano niyo po inaliw ang ating mga kalooban sa kanyang inawit na pamasko. Nasa ko pong tawagin upang awitan din po tayo ng ating kapatid na si Tita Myrna. Purihin ka dakilain, Ama. Ito po ang nasa ko na gawin mo sa akin ang sa tuwin ay maging matatag at matapang na tumugon at sumunod sa kalooban mo. Ito po ang gusto ko na gawin mo sa akin patuloy na ipadama sa akin kung ano pa ang marapat kong tupdin. Ito po ang gusto ko na patuloy mong ipagkaloob sa akin ng mumunting kaalaman na ibinahagi mo sa akin ay maging inspirasyon ng bawat isa. Ito rin po ang gusto ko na patuloy mong gawin sa akin. Huwag akong matakot sa tamang pagtupad
At ang gusto kong gawin mo pa sa akin ay matakot akong magkasala sa iyo. Ang gusto kong gawin mo sa akin, patuloy kong katakutan ang mga buktot na gawa hambing sa dati kong buhay. At patuloy na gusto kong gawin mo sa akin, Ama. Higit mo pang patibayin at patatagin ako sa pagkatambing sa tinura ng kapatid ko. Ang akala natin tayo'y matatag na. Subalit kung magkaminsan, mayroon tayong matitigas na puso. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Muli po sa pagkakataong ito, hiling ko ang iyong gabay at patnubay na sa bawat karampot kong pag-aalay, maging kapaki-pakinabang sa mga kapatid kong nanamnam at tatanggap na tuwiran. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng tema sa bawat araw na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sapagkat kung napapansin po ninyo, bagamat sa bawat araw ng pag-awit ko, hindi pa tuwirang ma-memorize ng sarili kong talino ng isip ko. Subalit naniniwala ako dahil gusto ko na gawin sa akin ng Diyos na sidlan pa ako ng kaunting talino habang ako ay patuloy na nagmimithing makilala siyang lubusan. Kaya naniniwala ako pagdatal ng takdang panahon, hindi na po ako magbabasa at ang pawang mga awiting handog sa Kanya ay maisa sa isip ko na. Amen? Subalit wag po kayong mag-alala, anuman po ang mga awiting inyaalay ko, ito po ay mula sa puso ko. Amen? Hindi ko man ma-memorize mula sa puso at mula sa isip. Napakaganda po ng mga bahagi, lalo tigit ang kapatid na guro. Sa katotohanang paglalahad, ano po? Sapagkat yun din ang gusto ng Diyos. Ang gusto niya, gawin siya ng Diyos na matatag. Ganon din po ako. Ganon din po ba kayo? Talaga pong wala tayong minimithi sa bawat araw, kundi maging ganon tayo. Ito po kasing awiting ito, nais ko lamang po maging makatotohanan. Ang awitin pong ito ay napakamakahulugan. Ang awiting ito ay, kung pagtatantuin, tila madali lamang. Ang umpisay napakarahan. Subalit may bahagi po ng awiting ito na tila hindi mo maunawaan kung ikaw ay hirap na hirap. Subalit sa akin, hindi po mahalaga yon, kundi ang mahalaga sa akin, mabigyan ko ng tamang angkop na awitin ang kaukulang pinagbabahagi na natin. At muli po, itong awiting ito para sa ating lahat at gayon din naman sa ating mga minamahal na mga kapatid na nasa ibayong dako. Hindi man po sambitin ang inyong mga pangalan hambing sa kadoob sa ating kapatid na guro. Mula sa puso ko, para sa inyong lahat, namnamin po ninyo at naway maging kapaki-pakinabang sa bawat tatanggap. Salamat po. When you walk through a storm, hold my hand up high and don't be afraid of the dark. At the end
of the storm is a golden sky, and the sweet silver song of the Lord. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. When you are through the storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky, and the sweet silver song of the Lord. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Oh, walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Thank you, Lord. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, huwag daw po tayong matakot. You'll never walk alone. Hindi tayo tatahak mag-isa. Sa bawat pagtahak, kasama natin ang Ama. Ito po, muli, ang gusto ko na gawin ng Panginoon sa akin, gawin kong at gawin niyang maging marapat, na gawin kong maging makabuluhan ang bawat kalooban niya na gamitin ako. Gamitin niya ako sa kagustuhan niya at hindi sa ganang kagustuhan ko. Salamat po, Ama.
Amen. Maraming salamat po, Tita Myrna, sa inyo pong paghandog ng awitin. Nagising po ba kayo? Amen. Sino nga po bang di magigising sa inawit ng ating kapatid? Basta lagi po nating tatandaan, hindi po tayo tatahak na mag-isa, kundi sa tuwina, damhin natin ang Panginoon na kasama natin upang doon kamtin natin ang lakas ng loob at patuloy tayong maging matatag sa anumang tinatahak natin sa ating buhay. Tayo na pong magsitayo upang